3 taon na walang pong ginagamit na synthetic, ganito na po nangyayari sa lupa natin. Tingnan nyo naman ang itsura ng palay na walang ginagamit na synthetic sa loob ng 3 taon. Ito po yung sinasabi ko na soil conservation, soil rehabilitation, soil rejuvenation. Magandang umaga nga po sa inyo lahat mga ka-great. Ngayon po ay August 26, 2023. Kahapon po ay nanood po tayo ng FIBA. August 25, 2023. Kailan po ba tinanim ito? August 17, 2023. Ito po yung dapog natin na hindi natin ginamitan ng synthetic fertilizer. Ang dapog system po natin ay ginamitan lang po natin ng pinaagos-agusan lang natin ito ng organic na Everlast. Naalala nyo po ba? Ito po itinanim natin noong August 17, 2023. Kaya po ganito po ang itsura nito. Wala pa po itong abonong organic. Siyempre natural. Ang synthetic po zero. Hindi po tayo gumagamit ng synthetic fertilizer. Pero ang organic po zero po ito. Wala pa po itong ginagamit na organic fertilizer. Tapos ngayon po ay 9 na araw na po ito ha. Pang 9 na araw na po ito ngayon is August 26, 2023. Nilalagay ko po yung mga petsa-petsa para na sa ganon, makikita nyo po na talagang indeed, updated po to. Wala po itong hawsyaw, wala pong ganon. In the first place, wala po naman akong planong maghawsyaw dito right from the start. Kaya po nakikita nyo, what you see is what you get. Diba? Yun po ang sinasabi ko po sa inyo. Bakit po ba ako excited dito? Ba't po ako aggressive sa ganitong sistema ng mga demo trial? Kasi po tinitingnan ko po yung pangmalayuan Like for example, nung nakaraang 3 years ago, mga 4 years ago na nga na hindi na po tayo gumagamit ng synthetic kasi meron na nga po tayong teknolohiya na lulusawin lang natin yung mga biodegradable material. Tapos kung ano yung mga local material natin dito na pwede natin gawing abono katulad po ng mga ipot ng manok, yun na po ang nilagay natin dito. Yung technology po na yan na nandyan po sa internet, right from the start ay nandyan po sa internet yan, nag-work po. Sinasabi ko po nung nakaraan po na nagkaroon ako rito ng Harvest Festival, marami tayong bisita rito. Kasama natin dito sila Monmon Mitra, kasama natin sila Undersecretary Yusik Ramos, kasama natin dito sila Ma'am Mona Makasait. Sinabi ko po sa kanila na actually maglalagay ako ng demo dyan na hindi na ako maglalagay ng kahit synthetic, kahit organic, wala. Yung synthetic talagang zero yun X yun, hindi po tayo gumagamit noon. Pero yung organic na fertilizer na hindi po tayo gagamit, kakaiba yon. Kasi hindi natin talaga ginagawa yon. Ngayon po, ito namang kabuuan, hindi naman po lahat ito zero abono. Diba? Ang sinabi ko sa inyo, 4 na pinitak lang yung gagawin ko dyan na zero abono demo trial. Pero ito po yung kabuuan po ngayon. Ngayon po is August 26, 2023. Tingnan nyo po yung itsura ng palay na wala pang nailalagay, wala pang intervention ng organic kasi hindi pa ako nakakapagpatubig dito. Sabi ko, pag ulan na, saka na ako maglalagay ng organic kasi para makaminus pa ako sa tubig. Pero tingnan nyo po ang nangyayari. Diba lahat ng mga demo ko, umaabot ng 7 days mahigit na hindi po tayo nagpapatubig. Tingnan nyo po ang itsura ng palay. Bakit ganyan ang gusto kong palay? Kasi ang gusto ko po sa ganyan, hindi po nagkakasakit ang palay niyan eventually. Unlike po doon sa bagong transplant na maya-maya na lang maglalagay kayo ng tubig o hindi pa natutuyuan ng tubig, papatubig na naman kayo. Magkakaroon po talaga ng, kumbaga, ng alipunga yung ugat. Lalo-lalo na po kapag hindi po natunaw pa, hindi pa nalusaw po yung mga biodegradable material sa ilalim, magkakaroon po ng sugat yung mga ugat at magmamanifesto po yan sa dahon. Magkakaroon ng batik-batik, magkakaroon ng paninilaw. So matakaw kayo sa abono, lagay kayo ng abono. So dito po, gusto kong ipahiwatig sa inyo na yung unang-una, yung iniiwasan natin yung paggamit ng synthetic fertilizer. Imagine niyo, ngayon po ay 9 na araw na po itong tanim na to. Doon sa sistema ng dapog system ko, yung may lupa, hindi po siya naninilaw. Maraming mga nagsasabi diyan na sablay ganon. Pero tingnan niyo po ang epekto po ng ng ginagawa natin na dapog system, yung merong lupa. Wala siyang paninilaw. In the first place, hindi siya magkakasakit. Hindi siya magkakaroon ng mga tinatawag ng mga paninilaw ng dahon, pagbabatik-batik ng dahon. So hindi po, yun po yung mga bagay na naiiwasan natin kapag ganito po ang ginawa natin. So I'm very excited nga na gawin itong mga bagay na ito kasi alam ko in the long run ay mapapakinabangan natin. Ngayon nga po minimum of 3 years na hindi po kayo gumagamit ng synthetic, ganito po ang magiging resulta. Matipid kayo sa tubig, number 1. Matipid kayo sa gastos, siyempre hindi nga kayo mag-aabono. Di ba? Hindi kayo mag-aabono ng synthetic, wala yun, zero yun. Tapos yung organic, kung sakasakali na dire-diretso na yung paggamit nyo, sinasabi ko, gagawin ko ng damo
yung palay. O sasabihin naman nila, anong damo? Hindi, kasi yung damo kasi di ba hindi naman inaabunuhan, pero pagdating na nag-ulan, pagdating na na-liquefy po yung mga lahat ng mga biodegradable material, lahat ng mga dahon nilang luma, na-liquefy at na-durog, naging humus, tingnan mo, berdeng-berde po yung mga palay natin. Kaya ay yung mga damo. Kaya po yung ganong principle sa damo, na natural, na nabubuhay sila dyan, ina-apply na natin ngayon sa palay. Kaya po meron tayong demo na ganyan. Ngayon, ito, pag titingnan natin yung pagkakaiba niya, kasi once na umulan po, o masa nagpatubig po ako, siguro kailangan ko na magpatubig kasi may mga bitak na sobrang lalaki ng mga bitak nito, may oxygen na po yung ilalim ng lupa natin, at maputi ang ugat ng palay natin. Tingnan nyo kapag organic kasi hindi basta-basta naninilaw yung dahon ng palay eh. Hindi po siya nai-stress. So pagka ganito pong sistema ang ginawa natin, titingnan natin yan kung ano ang pagkakaiba nung nilalagyan natin ng organic bago itong wala na talagang organic, wala na pong nilagay na synthetic, walang nilagay na abono hanggang sa mag-ani. Tingnan po natin yung pagkakaiba niya. Yan po yung aking vlog sa inyo for today. Gusto ko lang po kayong i-update na every day almost nag-update tayo. Pinapakita natin sa inyo kung anong klaseng lupa meron tayo at ano bang klase ang cultural practices na ginagawa natin when it comes doon sa irrigating and draining. Sinasabi ko po sa inyo na patigasin sa lupa, palagyan nyo ng uga ng bitak para magkaroon ng oxygen yung ilalim, and in that effect, yung palay, hindi naman nangangailangan ng sobrang dami ng tubig yan. Ang kailangan po niyan is water, kailangan ng tubig din, pero kailangan din po niya ng oxygen at kailangan ng sunlight. So yung mga bagay na yon plus yung magandang klase ng lupa, yan po ang kailangan ng ating halaman. So update lang po kayo dito kasi ito ay 9 na araw pa lang naman. So kung hindi po umulan ngayon within today, kinakailangan ko po itong patubigan na, then maglalagay na po ako ng organic, yung Everlast natin, organic fertilizer dito sa kabuuan. Pero yung 4 po na pinitak dyan na wala talagang walang gagamitin po talagang organic dyan, ay diretso na po yung hose na gagamitin ko dyan. From dun sa deep well ko, diretso na po dyan para hindi na po magkaroon ng seepage o hindi na po maggaling dito mismo. Kasi baka mamaya mo maagusan ng may katas na organic, siyempre magkakaroon po ng influence doon sa ating trial. So ang gagawin ko po, diretso na po yung tubig doon sa 4 na pinitak at malalaman natin yung pagkakaiba. Kung hindi na ba tayo gagamit ng organic at hindi na tayo gagamit ng abonong organic doon sa ating demo trial ng zero abono, ano ba yung pagkakaiba niya dito sa gagamitan natin ng organic? Yun. So, yun po ang ating update sa inyo for today. Yan po yung mga bitak na yan, importante po yan sa ating palayan. Dahil po may bioenzyme, hindi po nadadry out. Basa pa rin po yung ilalim niya actually. Yun po ang kagandahan kapag may bioenzyme. Tapos pansinin nyo rin, hindi rin sumisibol pa ng husto yung mga damo. Although may nakita na ako mga paisa-isang sumisibol dyan. Pero kung yan po under normal condition, pwede nyo na pong lusawin ng tubig yan. Within 3 days, pwede na pong lusawin ng tubig. So yun po yung purpose po na ng bioenzyme na di-delay yung pagsibol ng damo. Pwede na pong lusawin ng tubig. Pero in this case, binigyan tayo ni Salvador ng Jardine Distributions Incorporated ng Salvador herbicide, ay mag-i-spray po tayo rito pagdating po ng mga 25 days para mapatay po yung mga sumibol na damo, grasses, sedges, and broadleaves. Ubos po lahat yan. So, kita nyo, ang ganda-ganda, berdeng-berde ang ating palay. Yan po ang ating update sa inyo for today. Yan po mga damo-damo na nakikita nyo na po na yan, ay lulusawin na po yan ng tubig, or pagdating po ng 25 days, ay mag-i-spray po tayo. Pero overall, maganda ang ating demo na to. Natutuwa ako kasi dati-dati maaga pa naglalagay na po ako sa paupo, naglalagay na po ako ng organic. Ngayon po, 9 na araw na walang organic, wala man lang nilagay na organic dito. Maganda, berdeng-berde pa rin ang palay. Nakikita ko po na yung ganda ng palay nito, hindi na po ito papangit. Yun po yung siguradong sigurado. So yun po yung ating update sa inyo for today mga ka-agrit. Pakishare po itong ating video na to para magbigay ng inspirasyon doon sa mga nagsisimulang nag-organic at sa mga nagsisimula doon sa mga sistema na ginagaya po yung ganitong sistema, ay para ma-inspire po kayo dumating yung araw. Hindi na talaga tayo gagastos ng kahit na organic. Lulusawin na lang natin yung mga damo dyan, ay pwede ng abono sa ating palay. Thank you very much mga ka-agrit. Lagi tatandaan sa ating munting channel, Well Agri TV, Farmers Ambida!